kinontra ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang pahayag ng Justice Department na maaaring gamitin ng prosecution ang plea bargain agreement ng isang KOJC member sa Amerika sa mga kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas. Nakatutok si John Veneracion. Marking of evidence ang naganap sa pagharap sa Pasig RTC Branch 159 ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong qualified human trafficking. Pero naging pagkakataon din nila ito para talakayin sa media ang pagpasok ng isa sa mga opisyal ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas sa plea bargain agreement sa Amerika. Sa impormasyong nakuha ng Department of Justice sa US Embassy, pumayag si Duenas na aaminin sa korte ang pagtulong para ayusin ang hanggang 100 peking kasal ng mga KOJC member para makaiwas sa immigration law ng Amerika. Kapalit niya ng pagkaso na lang ng marriage fraud sa halip na mas mabibigat na kaso. Ang plea bargaining ay sistema sa Amerika kung saan nakikipagnegosasyon ang prosekusyon sa depensa para hindi na umabot sa mahabang paglilitis ang kaso. Sabi ng DOJ, maaaring gamitin ng mga prosecutor ang plea bargain agreement ni Duenas sa kaso ni Kibuloy sa Pilipinas. Kinontra ito ng abogado ni Kibuloy. It has no bearing here, legally, insofar as the cases are concerned. Pero ang plea bargain ni Duenas na Human Resources Manager ng KOJC sa California ay maaari raw gamitin para depensahan si Kibuloy sa mga kaso nito sa Amerika ayon sa kanyang kampo. Kabilang dyan ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. The fact that the U.S. government offered to drop the 3 serious charges against the leader who was personally or who is personally present in the day-to-day activities in the U.S. Is a good sign for Pastor Apollo. Sinabi rin ng legal team ni Duenas sa Amerika na hindi niya tutulungan ang anumang gobyerno para litisin si Kibuloy o iba pang kasapi ng KOJC. Nananatilian nilang tapat daw si Duenas sa tungkulin nito sa religious group. Bilang tugon naman sa plano ng Senado na ipatawag si Kibuloy kaugnay ng investigasyon sa mga umano'y human trafficking at sexual abuse sa KOJC. Sabi ng kanyang abogado, maghahain sila ng motion sa korte para ito'y pigilan. Nasa korte na nila ang kaso, kaya hindi na umano kailangang paharapin pa siya sa Senado. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.